DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, pagdating sa material na bagay, maraming isa lamang akong basura at hamak na busabos. Pero kung dangal at pagkataong pag-uusapan, ikaw ang basura! Dahil nilalangaw ang ugali mo! Umaalingasang ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Wag na. Hindi na natin kailangang ulitin ang ating kasal. Ano ka ba naman, Wilfredo? Minsan lang ito mangyayari sa buhay natin. Kaya sige na, pumayag ka na. Oo nga naman, Daddy. Pagbigyan niyo na si Mami. Opo, Daddy. Pumayag na kayo. Dahil yun naman talaga ang tradisyon nating mga Pilipino. Pinagtulong-tulungan niyo na ako. Sige na nga, payag na ako. Pero ang gusto ko, yung simple lang, ha? Hindi pwede. Dapat, en grande dahil silver wedding anniversary natin yun. Oh, may proposal pala ako, Mami. Para maging unique ang kasal niyo ni Daddy. Ano kaya kung ako na lang ang maging ring bearer? At si Ate Lorna naman ang flower girl. Oh, ay, oo nga, Tristan. Magandang idea yan, ha? I like it. Gagawin niyo pang katawa-tawa ang kasal namin ng daddy niyo. Hindi po ako nagbibiro, Mami. Seryoso ko. Hindi magiging katawa-tawa yun kung mahusay ang wedding coordinator. Siya nga naman, Mommy. Tsaka meron akong suggestion. Ano kaya kung doon na lang sa resort natin sa Batangas, idaos yung kasal para naman maiba? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nung naglalaro pa tayo ng taguan at habulan. Pero ngayon, mga binatot talaga na tayo. Oo nga, Tristan. Almost 25 years na palang kasal si na Daddy at Mommy. At sa anniversary, ikakasal uli sila. Ikaw, kailan mo balak pakasalan ng girlfriend mo? 21 years old pa lang ako, no? Huh? Mas matanda ka kaysa sa akin.
Kaya ikaw ang dapat mauna. Wala pa nga akong jowa. Ano ka? Masyado ka yatang choosy eh. Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? Simple lang naman yung hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko yung mabait, maalaga, at saka responsible. Parang si Daddy. Tulad niya ang ideal man ko. Malabo yan ate. 1 in a million lang ang katulad ni Daddy. Kaya kung isang katulad niya nga hanapin mo, baka tumandang dalaga ka. Wilfredo, mukhang masyado ka na yatang busy nitong mga nakaraang araw. Madalang ka nang umuwi ngayon. Ano ka ba, Rebecca? Para ka namang hindi sanay. Siya nga naman po, Nay. Lagi namang mas mahaba ang oras ni Itay sa trabaho kaysa sa atin. Pasensya na kayo, ha? May bagong branch kasi kami sa Hong Kong, kaya mas busy na ako ngayon. Hindi mo ba pwedeng i-relegate yung trabaho mo sa ibang mga tauhan? Ako lang kasi pinagkakatiwalaan ng amo ko. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakaluwag ako, babawi ako. Sana naman po, Tay. Pwede kayo sa birthday ko sa darating na katapusan ng buwang ito. Siya nga pala, may good news ako sa inyo. Nakapasa na po ako sa nakaraang licensure examination. Pumasok po ako sa top 3. Siya nga naman, Wilfredo. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap natin para kay Darwin. Isa na siyang ganap na doktor. Talaga, anak. I'm really proud of you. O sige, bilang regalo ko sa iyo, hindi na sa Singapore o Hong Kong tayo magbabakasyon. Sa Europe naman tayo magta-travel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, mukhang malalim ang iniisip niyo ah. Pinaproblema niyo ba yung darating yung anniversary ni Mami? Ganun na nga. Masyadong bonggang gustong mangyari ng mami mo. Huwag niyo na kasing problemahin yon. Dahil meron namang wedding coordinator na mag-aasikaso nun. Ang isipin niyo, yung darating na graduation ko. Oo nga pala, no? Ano bang gusto mong mangyari sa graduation mo? Kung bongga ang kasal niyo ni Mami, dapat bongga rin ang graduation ko. Sa katapusan na ng buwang ito yung Daddy. Sa katapusan? Mukhang hindi ako ubra. May importanteng bagay akong asikasuhin. Basta, kung anumang lakad nyo sa araw na yon, ipagpaliban nyo na lang. Kailangan narito kayo sa araw ng graduation ko. Isa sa ating business associates ang gustong magbukas ng panibagong franchise. At sa Germany daw niya gustong magtayo ng restaurant. Mukhang palayo tayo ng palayo ah. Hindi na siguro natin kailangan umabot pa ron. Dito pa lamang sa Pilipinas, nauubos na oras mo. Kaya hindi na natin kailangan yun. Siguro tama na yun sa Singapore at Hong Kong. Siya ang number 1 business partner natin. Kaya hindi ako makakatanggi. At isa pa, nangako ako sa iyong papa na aalagaan ko ang negosyong ipinagkatiwala niya sa akin. Oo nga, pero panahon na para maglaylo ka na. Ipasa mo na lamang sa mga anak natin ang pamamahala sa ating negosyo. Yun naman talaga ang ginagawa ko, di ba?
5 branches na ang pinamamahalaan ni Lorna. Sooner or later, si Tristan naman ang sasanayin ko. Don't worry, dahil mailalagay ko rin sa ayos ang lahat. 15 branches na pinamamahalaan natin. Kaya mas mabuti siguro mag-concentrate na lamang tayo sa franchising para hindi gaano masakit sa ulo. Yun nga ang plano ko. Yung binuksan kong branch sa Hong Kong, last na yon. At yung mga susunod, puro franchise na lang. Pasensya na, anak. Nasabay kasi sa birthday ng boss ko. Okay lang, Tay. Bilang ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hey, bakit parang balisa ka? May problema ba? Wala. Iniisip ko lang ang darating nating kasal sa Makalawa. Yun naman pala eh. Dapat nga maging excited ka. Pero parang hindi ka yata natutuwa dyan. Hindi naman sa ganon. Of course, excited ako. Kaya lang, kinakabahan pa rin ako. Kahit naman nung una tayong ikasal, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Ganon din naman ako noon. Pero ngayon, hindi na ako kinakabahan. Pagkasabik na lang ang nararamdaman ko ngayon. Loretta, tatanungin kita. At sana, maging honest ka sa akin. Masaya ka ba sa loob ng 25 years natin pagsasama? Hindi ka ba nagsisisi at isang tulad kong napangasawa mo? Of course not. Dahil naging mabuti kang asawa sa akin. Pinadama mo sa akin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga anak natin. Salamat. Akala ko kasi hindi ka masaya. Yung ba inaalala mo? Mas mabuti siguro kung maligo ka muna. Gumamit ka ng shield bath para ma-relax ka. Okay, sinabi mo eh. Sige, maliligo muna ako. Hindi totoo ito. Hindi ko ito matatanggap. Nay? Bakit po kayo umiiyak? Kuhan kasi, anak. Namatay ang best friend ko. Ha? Nabasa ko dito sa dyaryo, kaya pupuntahan ko siya sa burol niya. Ganun po ba? Saan po? Sa Maynila? Sasamahan ko na kayo. Hindi na. Huwag na. Ako na lamang mag-isa. Kaya ko ang sarili ko. Narito tayo ngayon upang saksihan ang muling pag-iisang dibdib ni na Wilfredo at Loretta. Muli nilang pagtitibayin ang kanilang sumpaan na una nilang ginawa. 25 taon na ang nakaraan. Kung walang tututol sa inyo, ay maaari na nating umpisahan
ang seremonya. Sandali lamang po, Father. Tumututol po ako sa kasalang ito. Magagawa nga bang hadnangan ni Rebecca ang kasal ni na Wilfredo at Loretta? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor. Sa papel na Rebecca ay nilapatan ng tunog ni Jenny Mutiak, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, pagdating sa material na bagay, marahil na isa lamang akong basura at hamak na busabos. Pero kung dangal at pagkataong pag-uusapan, ikaw ang basura! Dahil nilalangaw ang ugali mo! Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata
ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tumututol po ako sa kasalang ito. Rebecca, Rebecca? Sinong Rebecca yan? Ako lang naman ang legal na asawa ni Wilfredo. Totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kayo maniniwala sa kanya. Isa siyang baliw. 27 taon na kaming kasal ni Wilfredo. May hawak akong katibayan. Ito ang aming marriage contract. Hindi totoo yan! Sino ka ba? Bakit ka nang gugulo? Bakit hindi mo tanungin ang asawa ko? Magsalita ka, Wilfredo. Sabihin mo kung ano talagang totoo. Sabihin mo nagsisinungaling lamang ang babaeng ito, Wilfredo! hindi dapat mangyari ito. Sumagot ka, Wilfredo! Magsalita ka! Sabihin mo sa kanila kung ano talaga ang totoo! Sisikip ang tandem ko. Hindi ako makahinga. Wilfredo! Kasalanan mo ito! Mananagot ka kapag may masamang nangyari sa asawa ko! Anong asawa? Wala kang asawa dahil ako ang tunay na asawa ni Wilfredo. Kabit ka lang, Loretta. Kabit ka lang. Sinungaling! Sa amin siya umuwi. May 2 kaming anak. 25 taon na kami nagsasama. At hindi ko alam kung ano ang motibo mo. Sino ka ba talaga? At bakit gusto mo sirain ang pagsasama namin ni Wilfredo? Bakit ba ayaw mo maniwala na ako nga ang tunay niyang asawa? Hindi pa ba sapat ang ipinakita ko sa iyo, katibayan? Wala nang titibay pa sa 25 taon na aming pagsasama. At kung totoo man yan sinasabi mo, bakit ngayon ka lang sumipot? Sana noon pa! Dahil ngayon ko lang nalaman. 27 years na kami nagsasama ni Wilfredo. At meron kaming isang anak. 26 years old na siya. Ilabas mo ang birth certificate ng panganay mong anak at ipakikita ko rin ang birth certificate ng anak ko. At sa palagay mo ba, mapapaniwala mo ako sa mga peking dokumento? Kahit ang ipinakita mong marriage contract, alam ko, fake yun! Bakit hindi mo i-verify kung fake nga ang hawak kong dokumento? Tama na! Kilala ko ang asawa ko. At kahit kailan, hindi niya magagawa manloko. Napatunayan ko yan sa loob ng 25 taon. At kung sino ka man, alam ko, pera lang ang habol mo. At gusto mo lamang siyang kwartahan. Mami, kumusta na si Daddy? Unconscious pa rin siya hanggang ngayon. Siya ang pala. Ano nangyari sa pinapagawa ko sa iyo? Bad news para sa ating lahat. Anong ibig mong sabihin? Don't tell me na totoo. Totoo yun, Mami. Totoong kasal si Daddy sa babaeng yun. At nauna nga silang ikasal. Kaya baliwala ang kasal niyo ni Daddy. Sigurado ka ba? Na-verify mo bang mabuti? Baka naman nagkamali ka lang. Oh, I wish. Sana nga mali ako. Pero yun talagang totoo. Legal ang kasal ni Daddy kay Rebecca de Guzman. Yun ang kanyang pangalan nung dalaga pa. Hindi. Hindi ko ito matatanggap.
Akin lamang si Wilfredo. At hindi ako makapapayag na may makahati ako sa kanya. Mami, wala na tayong magagawa. Ilang beses man pagbali-balig ka rin ng mundo, si Aling Rebecca pa rin ang tunay na asawa ni Daddy. 25 taon na kayong kirita. At ako naman, 24 na taon na bastarda. Pero, mahirap man tanggapin. Pero yun yung masaklap na katotohanan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na, Loretta, kung ngayon lang ako nakadalaw. Siya nga pala, nagdala ako ng unique toothpaste at seal bath soap na tiyak kung kailangan nyo dito sa ospital. Salamat. Well, naatasan ako ni Wilfredo na mag-preside sa quarterly meeting sa Singapore at marami pa akong inasikaso ron. Kumusta na pala siya? Unconscious pa rin siya. Pero stable na ang kanyang kondisyon. Ang sabi ng doktor, maaari siya magkamalay anumang oras. Sana naman makarecover siya sa lalong madaling panahon. Tapatin mo ako, Rogelio. Kilala mo ba si Rebecca? Oo. High school pa lang, magka-classmate na kaming tatlo ni na Wilfredo. At sa high school pa lang din, doon sila naging magkasintahan. Wala rin bang alam si Rebecca tungkol sa akin? Oo. Dahil kung may alam siya, palagay mo ba, tatagal kayo ni Wilfredo ng 25 years? Pero bakit, Rogelio? Bakit nagawa ni Wilfredo na lukohin kaming dalawa ni Rebecca? Loretta, ayoko muna magsalita. Dahil ayoko ring pangunahan si Wilfredo. Kaya hintayin mo na lang siyang magkamalay. Siya nang bahalang sumagot sa mga tanong mo. Paano mo nalaman ang tungkol kay Loretta? Nabasa ko sa dyaryo ang tungkol sa kanilang silver wedding anniversary. Kaya napasugod ako sa kanilang kasal. Pero kung alam ko lang nahahantong sa ganito ang lahat, nanahimik na lang sana ako. Alam na ba ito ni Darwin? Hindi. Ang alam niya ay nasa burol ako ng isang kaibigan. At mukhang nakarma pa yata ako sa pagsisinungaling ko. Dahil muntik na nga burol ni Wilfredo ang pinuntahan ko. At hindi lang yon. Dahil isa na rin akong sinungaling. Kaya para ko na rin binigyan ng hustisya ang ginawang panluloko ni Wilfredo sa loob ng mahabang panahon. May mabigat na dahilan si Wilfredo kung bakit niya inilihim ang tungkol kay Loretta. Iyon ang gusto ko malaman. Kaya sabihin mo sa akin, Rogelio, anong naging kasalanan ko? Saan ako nagkulang? Bakit ito nagawa sa akin ni Wilfredo? Ganyan din ang tanong sa akin ni Loretta. At gaya ng sinabi ko sa kanya, hintayin na lang nating magkamalay si Wilfredo. Siya nang bahalang magpaliwanag ng lahat. Hindi ko talaga lubos sa kalain na magagawa sa atin to ni Daddy. Napakahabang panahon niya tayong pinaniwala sa isang huwad na katotohanan. Di rin ako makapaniwala. Ang taas pa naman ang respeto ko sa kanya. Hinahangaan ko siya at pinagmamalaki sa mga kaibigan ko. Yung pala,
Isa siyang walang kwentang tao. Huwag mo sabihin yan, Tristan. Wala namang pinakitang masama sa atin si Daddy. 25 taon niya tayong ginago. Hindi ba kasamaan ang tingin mo doon? Huwag mo muna siyang husgahan. Hintayin natin siya magkamalay. At bigyan natin siya ng pagkakataong makapagpaliwanag. At sa palagay niyo, maniniwala pa ako sa pinakasinungaling na tao sa balat ng lupa. Sana nga, huwag na siyang magising pa. Tristan! Kinasusuklaman ko siya, ate. Mami, kinasusuklaman ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yes, Mami. Masama ang loob ko kay Daddy pero hindi naman ako nasusuklam sa kanya tulad ng nararamdaman ni Tristan. Kahit pa gaano kabigat yung nagawa niya kasalanan, siya pa rin yung Daddy ko. At mahal na mahal ko po. Salamat anak kung ganon. Sa pagkakataong ito, mas higit na kailangan ng Daddy mo ang ating pangunawa at moral support. Huwag kayong mag-alala, Mami. Aalagaan ko si Daddy. Katulad ng ginawa niyang pag-aalaga at pagkalinga sa akin. Siya nga po pala. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi na kayong legal na asawa ni Daddy. Kapirasong papel lang ang pinanghahawakan ni Rebecca. Hindi na matutumbasan ang 25 taong pinagsamahan namin ni Wilfredo. Pero sinasabi din niya na may pinagsamahan sila ni Daddy. At mas matagal yun dahil 27 taon silang kasal. Tayo ang mas mahal ang Daddy mo. Kaya alam kong tayo ang kanyang pipiliin kapag nagkamalay na siya. Paano po kung hindi na siya magkamalay? Sa kanya pa naman nakapangalan yung mga negosyo natin. Pati na yung ilan nating mga pagmamay-ari. Ulit si Rebecca yung kasing legal na asawa ni Daddy. At tagilid ang laban natin kapag nagabol siya sa kayamanan natin. Hindi! Hindi ko hahayaan mangyari yun. Magkakamatayan muna kami bago siya magkaroon ng kahit konting bahagi sa lahat ng ating mga ari-arian. Napakaswerte mo naman pag nagkataon. Nakapangalan lahat kay Wilfredo mga negosyo namin. Pati na ang ilan naming properties. Pero hindi ako makapapayag na magkaroon ka kahit ng katiting na bahagi roon. Sa amin lahat yun. Ipinagkatiwala lang yun ni Papa kay Wilfredo. Wala akong pakialam sa kayamanan ninyo. Dahil hindi ako mukhang pera. Hindi ako makikiparte kahit isang kusing sa anumang ipamamana sa inyo ni Wilfredo. Sa inyo ng lahat ang mga ari-arian niya. Pero akin si Wilfredo. Akin siya. Dahil ako ang legal na asawa. At sa palagay mo naman, isusuko ko siya ng ganon-ganon na lamang? Kahit sa ang korte pa tayo makarating, hindi kita uurungan. At wala akong pakialam kahit pang maubos ang lahat ng aming kayamanan dahil akin lamang si Wilfredo. Akin lamang siya. O sige. Kung yan ang gusto mong laban, pagbibigyan kita. May sumpaan kami ni Wilfredo na tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa amin. Kaya ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan.
Parang awa mo na, Wilfredo. Gumising ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magagalit at maghihinanakit. Hindi rin kita susumbatan. Basta mabuhay ka lang. Huwag mo kaming iiwan dahil kailangan ka pa namin ng iyong mga anak. Kaya please, gumising ka na. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nagkamalay na siya. Wilfredo, magsalita ka. Magsalita ka. Loretta. Wilfredo, salamat. Nakapagsasalita ka na. Nagkamalay na si Wilfredo, kaya sino ngayong ang pipiliin niya? Sino nga ba ang mas matimbang sa kanyang puso? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rebecca. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, pagdating sa material na bagay, marahil ay isa lamang akong basura at hamak na busabos. Pero kung dangal at pagkataong pag-uusapan, ikaw ang basura! Dahil nilalangaw ang ugali mo! Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po. Narito na ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Salamat naman at nagkamalay na siya. Oo nga. Pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko kanina. Marami akong tanong, pero nagtimpi ako. Loretta, hanggat maaari, huwag mo muna siyang tatanungin tungkol sa iyong natuklasan. Hindi siya dapat ma-stress at sa halip ay dapat ma-relax siya. Alam ko. Pero ang hindi ko alam ay kung hanggang kailan ako makapagpipigil. Baka masumbatan ko pa siya. Huwag mong gagawin yan. Siyempre, kailangan niya ng kausap na magpapalakas ng kanyang loob. Moral support ang kailangan niya at hindi panunumba. Oo, alam ko yun. Pero mas makabubuti siguro kung ikaw muna kumausap sa kanya. Ayaw ko muna siyang kausapin, Roelio. Baka kung ano pa masabi ko. Okay. Kakausapin ko siya. Dumating na, Rogelio. Dumating na ang sandaling aking pinangangambahan. Wilfredo, huwag mo munang isipin ang bagay na yan dahil makasasama yan sa kalagayan mo. Kahit naman hindi ko yun isipin, yun at yun pa rin ang pilit na nagsusumiksik sa aking isipan. Basta't ang isipin mo ngayon ay kung paano ka gagaling. Kaya ipahinga mo munang isipan mo. Tama ka. Pakiramdam ko, pagod na ako. Kaya kailangan ko na nga sigurong magpahinga ng lubusan. Pwede ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Magpakatatag ka. Hindi ka dapat panghinaan ng loob dahil marami ka pang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na iaayos ang ginawa kong sigalot. Kung ganoon, ano ngayon ang binabalak mo? Gusto kong makausap ang mga pamilya ko sa lalong madaling panahon. Gusto kong magkaharap-harap kami. I'll settle this matter once and for all. Pero gusto ko munang makausap ng masinsinan sina Loretta at Rebecca. Kaya pala kulang ang panahong inilalaan niya sa atin. Dahil may iba na siyang pamilya. At mukhang mas pinahalagahan pa ni Tay ang kanyang ikalawang pamilya kaysa sa atin. Huwag mong sabihin yan. Nagkataon lamang na nasa Maynila ang trabaho niya. Kaya mas madala siya roon.
Mas marami ang branch ng restaurant niya roon. Samantalang isa lang ang restaurant niya dito sa Cebu. Yun ang isa pa sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi niya sinabi sa atin na siya pala ang may-ari ng mga minamanage niyang negosyo. At ang mga negosyo rin yun ang kanyang naging alibay para mapagtakpan ng kanyang mga pagkukulang. Huwag ka nang magdamdam sa kanya, anak. Dahil hindi naman siya nagkulang sa pagpo-provide sa atin ng mga pangailangan natin. Naging marangya ang ating pamumuhay at nagawa pa natin makarating sa iba't ibang bansa. Oo. Pero hindi lang naman material na bagay ang kailangan natin. Mas higit natin kailangan ng kanyang panahon. Ang kanyang pagkalinga at pagmamahal. Sa totoo lang, Nay, noon pa man may tampo na ako sa kanya. At dahil sa mga nalaman ko ngayon, parang mas lalo ako naghihinanakit sa kanya. Naiintindihan kita. Dahil ganyan din ang nararamdaman ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi galit at panunumbat ang kailangan ng itay mo. Kung hindi pang unawa, kalinga, pagdamay at pagmamahal. Babalik ako ngayon sa ospital. Gusto mo bang sumama? Gusto ko nga po siyang makita. Pero hindi pa ako handang humarap sa kanya. Siya nga po pala, Nay. Kailangan ko nang lumipat ng Maynila dahil natangkap na ako sa isang hospital doon. Mag-uumpisa na ako next week. At kung gusto ninyo, sumama na kayo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Mas mapapalapit na tayo sa iyong ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggat maaari, ayoko sana pag-usapan ng bagay na ito. Dahil baka makasama sa kalagayan mo. Lalo lang akong hindi matatahimik kung hindi ko masasabi ang mga gusto kong sabihin sa iyo. Sige, Wilfredo. Magsalita ka. Makikinig ako. Sa maniwala ka't sa hindi, gusto kong malaman mo na hindi ko intensyon na lokohin ka. Nang una kitang makita sa Singapore, nabighani na ako sa iyong angking ganda at talino. Pero waiter lang ako noon sa inyong restaurant, kaya iniwasan kita. Hindi lang dahil sa may asawa na ako, kundi dahil alam kong hindi tayo bagay. Pero inakit mo ko at hindi ko napaglabanan ng tukso. Oh, kung ganon, ako pa pala may kasalanan. Pinakasalan mo ko kahit alam mo walang bisa ang kasalan yun dahil napilitan ka lang. Pinagbantaan ako ng papa mo. Hindi lang ako natakot sa maaari niyang gawin, kundi natakot din akong mawalan ng trabaho. At aaminin ko, ginamit ko rin ang pagkakataong yun para makaangat sa buhay. Hindi ba maliwanag na panloloko ang tawag mo ron? Ginamit mo ko dahil gusto mong makinabang. Hindi naman sa ganon. Dahil minahal din naman kita. Malayo ako kay Rebecca. At dahil sa iyo, naibsan ang aking pangungulila at natutuhan kitang mahalin. Kung ganon, bakit hindi mo na lamang iniwan si Rebecca? At tayo na lamang dalawa nagsama? Mahal ko si Rebecca. At mahal din kita. Ayokong mawala ang isa man sa inyo.
Kaya ako nagawang maglihim sa loob ng mahabang panahon. Yun ang totoo. At sana naman, maunawaan mo ko. Pareho mo kaming niloko ni Loretta. Pagkatapos sasabihin mo, pareho mo kaming mahal. Sabihin mo sa akin, paano ko yun uunawain? Bakit, Rebecca? Hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga na ibinigay ko sa iyo? Oo, Wilfredo. Naramdaman ko yun. At kahit kailan, hindi kita pinagdudahan sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Kaya nga hindi pa rin ako makapaniwala. At ayokong maniwalang nagawa mo kong lokohin. Dahil hindi naman talaga kita niloko. Totoo ang pag-ibig na inialay at pinadama ko sa iyo. Ikaw mismo ang makapagpapatunay nun. Sige. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Dahil hindi na naman mababago pang sitwasyon. Pero, paano na ngayon? Huwag mo sabihin na habang buhay kaming maghahati sa iyong pagmamahal. Yun ba, Wilfredo? Yun ba ang gusto mong mangyari? Hanggat maaari, ayaw sana kitang kausapin. Ayaw kong makita kahit ang anino mo. Pero alang-alang kay Wilfredo, pilit kitang sisikmurain. Ganon din ako, Loretta. Kung tutuusin nga, wala kang karapatang magalit sa akin. Ako lang ang may karapatang magalit sa'yo. Dahil ako ang inagawan at ikaw ang mga agaw. Tama na yan. Ano ba? Hindi ba talaga kayo pwedeng magkasundo? At anong gusto mong mangyari? Ang maging kaibigan ko ang hampas lupa nito? Loretta. Ay, imposible mangyari yan. Talagang hindi mangyayari yon. Kahit pa tayong dalawa na lamang ang natitirang nilalang dito sa ibabaw Tama ng ng mundo. sabi yan. Kung wala rin lang kayo sasabing maganda, manahimik na lang kayo. Sa ginagawa niyong pagbabangayan, lalo ninyong pinapalaking gulo. Alam mo ha, kung tutuusin, may kasalanan ka rin dito eh. Ha? Dahil magkasabot kayo ni Wilfredo, isa kang konsentidor na kaibigan. Huwag mo sabihin yan. Dahil kung nakinig noon sa akin si Wilfredo, hindi kanya papatulan. Kung noon pa man, ginawa na niyang tama, hindi na sana nangyayaring sigalot na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na pala si Tristan? Ayun, nagmumukmuk pa rin. Nag-aalala na nga ako dahil nagre-rebelde na siya. Malaki talagang hinanakit niya kay Wilfredo. Huwag kang mag-alala. Lilipas din ang galit niya. Pwede ba kausapin mo siya? Alam ko naman makikinig siya sa'yo. Sa ngayon, wala siyang pakikinggan. Dahil hinanakit at sama ng loob ang nananaig sa kanyang puso. Hayaan muna natin siya. Kailangan niya ng sapat na panahon at espasyo. At isa pa, mas dapat nating pagtuunan ng pansin
kung paano maaayos ang sigalot na namamagitan sa inyong tatlo, nina Rebecca at Wilfredo. Ewan ko, Rogelio. Wala akong nakikitang solusyon para maayos pa ang gulong ito. Meron, Loretta. Meron. Kung hindi lang kayo magiging makasarili ni Rebecca, maaayos din natin ang problemang ito. Aba, ang kintab ng sahiga. Siyempre, Star Wax Floor Wax po ang ginamit ko. Kaya kintab to the max po ang sahig natin. Kaya lang, ang takbo lang po ng isip ko ang hindi makintab eh. Alam ko, anak. Naguguluhan ka. Pero ano ba talaga ang balak mo? Kailan mo kakausapin ang itay mo? Hindi pa rin po ako handang humarap sa kanya. Dahil nagtatalo ang damdamin dito sa aking puso. At ang sama ng loob na nararamdaman ko para kay Itay. Hindi kita didiktahan. Kaya bahala ka nang gawin ang inaakala mong tama. Sa totoo lang, Nay, hindi ko na talaga alam kung ano talaga ang tama. Gusto kong ipaglaban si Itay. Pero parang ayoko na makialam. At makisawsaw sa gulong pinasok niya. Whether you like it or not, sangkot ka sa gulong ito. Kaya hindi po pwede magsawalang kibukan na lamang. Pero, paano? Ano po bang dapat kong gawin? Malala ng away ni na Rebecca at Loretta. Huwag mo munang ituloy ang binabalak mo. Palamigin mo munang sitwasyon. Kailan pa, Rogelio? Kailan pa? It's now or never. Dahil wala na akong magagawa. Pagpatay na ako. Pero Wilfredo, basta dalhin mo sila sa harapan ko sa lalong madaling panahon. Ako ang nag-umpisa ng gulong ito. Kaya ako rin ang dapat tumapos nito. Ano ang binabalak ni Wilfredo? Magagawa pa nga ba niyang ayusin ang ginawa niyang sigalot? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rebecca. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng iyong pagkatao. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.